Yan. So, dapat makalculate din natin yung ating voltage drop. Yung feeder mo, pag pinag-plus mo sa branch circuit mo, ay equal ka lang sa 5%. 250. Okay? Ito. So itong resistance, tsaka itong reactance, pag pinagsama yan, lalabas. Pero mas malayo ito, 30.5 meters. Tandaan natin na sa requirements ng application ng building permit, lalo na sa electrical and documents, andito yung voltage drop. Okay? So kasama siya sa design analysis. Okay mga master, kumusta at welcome back sa Master Joe TV. So, pasensya na mayroong sipon tayo ngayon kaya iba yung boses natin. Okay, so dito sa gagawin ngayon natin, ang video natin ay basic voltage drop calculations. So, napaka-importante nito. So, dito kung titingnan natin, ito yung magiging sample ng ating one-line diagram. Okay? One-line diagram. So, meron tayong transformer, which is yung kanyang primary 460. Yung kanyang secondary volts, 230. Tapos, 3-phase po ito. Meron itong feeder wire, kung saan yung size niya ay 250 mm square. Okay? Na THHN copper wire. At ang layo ng kanyang kable mula sa transformer papuntang panel board or main service panel ay 15.2 meters. Okay? Tapos yung kanyang raceway ay RSC conduit. Yung load ng panel natin ay merong 295 ampere. Ito. Okay, so assuming na meron pang mga nakasuso dyan sa loob ng panel na to. So let's say ito, meron mapapuntang panel yan. Okay? Pero ito yung pinakamalayo. Kaya ito yung gagamitin natin. So hindi na natin dinrawin yung iba. Pero in actual, dapat kinakalculate natin yan lahat ng magiging branches ng ating panel. Okay, so yan yung ating feeder. Yung size ng feeder natin, 250 mm square. Sumula naman dyan sa ating panel board, papuntang load, ang size naman ng kable natin ay 5.5 or number 10. Ito ay THHN din. Tapos copper. Wala naman dyan. Wala dito. Hanggang dito sa load. Ang layo niya ay 30.5 meters. Okay? So, ito po yung kanyang layo. Ibig sabihin, wala dyan papunta dito ay 30.5 meters. Tapos, yung kanyang ginamit ay RSC conduit. Ngayon, ang gagawin natin, dahil voltage drop calculation yung gagawin natin, ay aalamin natin dito sa ating calculation yung voltage drop at the panel board. Okay? Itong A natin. Ito. Wala dyan sa secondary side ng transformer terminal. Dyan. Papunta dito sa ating panel board. Okay? Dyan hanggang dito. So, dapat makalculate natin yung
voltage drop natin dito. Okay, yung BD. Pangalawa naman yung gagawin natin, ito, percent voltage drop at motor terminal. So mula dito sa panel board, papunta dito sa ating motor. Okay, papunta dito. Yan. So dapat makalculate din natin yung ating voltage drop. Okay. Pero bago tayo mag-calculate, alamin muna natin yung standard na required ng ating Philippine Electrical Code. Kung ilan nga ba at kung ilang percent ang allowable na voltage drop sa feeder at sa branch circuit. So, check natin. 2.15.1.2a. Ito po yun pagdating sa feeder. Okay? Dapat equal or less than 3% po tayo sa voltage drop. So mula naman dito sa ating distribution panel or panel board, papunta sa pinakamalayong load natin, ay dapat equal tayo sa 3% or less than pa rin tayo sa 3%. So kung titingnan natin yung ating branch circuit voltage drop, ay halos same lang sila nung allowable na maximum voltage drop para sa feeder tsaka branch circuit. So 3% yan, 3% ka rin dito sa ating branch circuit. Yun yung mula distribution panel hanggang sa pinakamalayong load mo, dapat ang voltage drop mo dapat 3% ka lang or mas mababa ka sa 3%. So hindi ka na pwedeng lumagpas ng 3% of voltage drop. Base yan sa article ng 2.10.2.28. Okay? Ngayon, ang magiging result mo dapat kapag nag-calculate ka ng lahat ng voltage drop mo, halimbawa marami kang branches, lahat ng voltage drop mo ay dapat hindi ka lalagpas sa 5%. Okay? Dapat yung feeder mo, pag pinag-plus mo sa branch circuit mo, ay equal ka lang sa 5% or less than. Okay? Dapat hindi ka nalalagpas ng 5% or mas mababa ka lang dapat sa 5%. Yung magiging voltage drop mo, pag pinagsama mo yung feeder mo at yung branch circuit mo. Okay? So mula sa source hanggang pinakamalayong load mo, dapat equal ka lang sa 5% or mas mababa sa 5%. So yun yung gagawin natin. Magkakalculate tayo ng ating voltage drop. Dapat hindi tayo lalagpas or ma-meet natin yung maximum. Dapat hindi tayo lalagpas sa 5% hanggat maaari. Sa feeder naman, dapat hindi tayo lalagpas ng 3%. Wala dyan sa distribution panel, hindi tayo lalagpas ng 3%. Pagdating naman sa branch circuit. So, magsasample tayo. Okay, so balik tayo dito. So, meron tayong transformer. Yung kanyang primary voltage 460, secondary voltage 230, at ito ay 3-phase. Sabi ko nga yung ating kable, tatlong 200 mm² na THHN copper na may layang 15.2 meter, RSC yung ating conduit, at yung load natin 295. Okay? Sa 295 kasama na itong motor natin dito. Okay, kasi meron pang ibang naka-load dyan. So, wala dito naman sa ating distribution panel. Ito yung pinakamalayang load natin, yung motor natin, which is 3-phase 230 volts.
20 ampere yung kanyang full load at meron itong power factor na 80%. So lahat ng yan, data na yan, gagamitin natin. Yung wire natin 5.5, may layong 30.5 meters, tapos yung conduit RSC din, okay, or rigid steel conduit. Okay, so umpisa na natin yung ating voltage drop calculation. So ito yung formula natin, okay. So para makakuha tayo ng ating calculations, so kailangan malaman natin kung ano yung K. So yung K, itong K, oops, teka lang, wala kasi tayong mouse. So yung K natin, constant yan, okay. Yung 2 sa single phase. So kapag 3 phase na, magiging 1.732 na yan yung K natin, okay. Yung D naman natin, ito yung distance of the device from the source, okay. Yung distance nya mula sa source. Yung I natin, ito yung line current natin in amperes. Tapos square root ng R. So ano ba yung R natin? Yung R natin, ito yung line AC resistance sa ohms. Then pa-plus natin sa X square. So yung X natin, ito yung line reactance at 60 Hz sa ohms. Okay? So titingnan natin yung National Electrical Code sa Philippine Electrical Code, medyo may pagkakaiba. So mas madaling tandaan yung nasa National Electrical Code. Pero ito yung ginagamit sa mga design pagdating sa pinapasa natin sa mga electrical requirements, lalo na sa OBO. Okay, so ang first step na gagawin natin is yung voltage drop sa panel board, sabi ko nga kanina. Then yung pangalawa, i-calculate natin yung percent voltage drop at motor terminals. So titingnan natin dito kung magiging kung pasok ba ito sa 5%. Okay? So dapat pumasok ito sa 5%. Okay, so unahin na natin yung voltage drop at the panel board. Okay, so ang unang gagawin natin, kukunin natin yung formula natin. Ito. So kukunin muna natin yung voltage drop sa panel board. Ibig sabihin nun, kung yung 230 mo dito, binato mo dito sa panel board, ano na yung magiging voltahe natin. So check natin. Okay, so ito yung formula natin, KDI, square root ng resistance plus reactance. So yung K natin, distance of the device from the source. So ano ba yung distance? Teka lang, gawa na natin lahat. Okay, ito na. So pasok natin yung mga given values. Yung K natin, dahil 3 phase tayo, magiging 1.732. Okay? Yung D natin, ito yung distance. Ano ba yung distance natin mula dun sa source? 15.2 meters. So ilalagay ngayon natin dito 15.2 meters. Tapos yung I, ito yung line current ampere. So yung load natin. So ang load natin, dahil lang kinukuha ang load natin sa itong distribution panel kasama yung motor, 295 ampere. Okay, ito
Ito po yun. Tapos, yung resistance tsaka reactance. So, saan ba natin nakuha to? Ito, tsaka ito. Sa Philippine Electrical Code Table 10, merong tayong table na pinagbabasihan dyan para makuha yung resistance tsaka reactance. Okay? So, check natin para makita natin kung saan galing itong 0.029, 0.048. Okay, so para malaman natin yung ating resistance tsaka reactance, dito natin makikita sa table na to. So, meron ito sa Philippine Electrical Code, yung table 10. So, ito yung ohms to neutral per 305 meters. So, dito natin makukuha yung data ng reactance at AC resistance, okay, ng conductor. So, unang gagawin natin, hahanapin lang natin dito yung size ng conductor. Ano ba yung size natin? So, ang unang hinahanap natin itong 250. Okay? Ito. So, hanapin natin yung value ng kanyang reactance. Dahil hindi PVC, dito tayo sa steel conduit. So, hanapin natin dito yung katapat niya. So, tingnan natin. Ito. Okay. 0.048. So, yan yung reactance natin ng 250 mm square na size nung wire or kable. Tapos sa kanyang resistance value naman, dahil hindi naman PVC, dito tayo sa steel conduit. Okay? So, hanapin lang ulit natin yung kanyang katapat. Yan. 0.029. Okay? Yung kanyang resistance ng kable. So, nakuha na natin yung resistance saka reactance. Okay? Ito yung ohms to neutral per 305 meters. So, balik tayo doon. Okay, so ito na yun mga master. 0.029 para sa ating resistance, tapos yung 0.048 para sa ating reactance. Okay? So, ito rin yun. Nilagay ko rin siya dito. Sa resistance, 0.029 ohm per 305 meter. Tapos yung ating reactance, 0.048 ohms per 305 meters. Okay? So, yan yung 250 mm square. Ito po yun. Okay? So, itong resistance tsaka itong reactance, pag pinagsama yan, lalabas dyan yung impedance. Okay, so kapag pinasok natin yan sa ating calculator, ang lalabas dyan ay 1.428 volts. Okay? Yan na yung ating voltage drop sa panel board. Nakuha po ba natin? So, ang sagot dito ay 1.428 volts. Yan yung ating voltage drop. Ibig sabihin yung 230 volts, yung 230 volts, nang dumaan dyan sa 250 mm square na yan, na may load na 295, pagdating dito sa panel board, teka lang, pagdating dito sa panel board, merong voltage drop na 1.428 volts.
So, anong next na gagawin natin? Ito. So, para makuha natin yung pinaka voltage natin sa panel board. Ito na. So, ang voltage ngayon natin sa panel board, i-minus lang natin yon, yung voltage drop natin sa supply natin sa 230. So, ang lalabas ngayon dyan, ito. Yung voltage ngayon natin na nakarating sa panel board ay 228.57. Itong 230 volts, pag minus natin yan sa ating voltage drop na 1.428, ang magiging voltahe na lang natin sa panel board, ito. Okay? So, ito ngayon yung makakarating na lang dito sa ating panel board. Okay? So, ang voltage drop natin dyan is ito. 1.428 volts. Ngayon, wala dito sa panel board, papunta dito sa pinakamalayong load ng motor natin. Ilan naman kaya ang voltage drop? So, mamaya pag tinotal natin yan, dapat makalculate natin na hindi tayo lalagpas sa 5%. So, next naman ang gagawin ngayon natin, wala dito sa ating panel board hanggang dito sa pinakamalayong motor load natin. Calculate din natin kung ilan yung voltage drop natin. So, dito nakuha na natin yung una, 1.428 volts. Okay? So, dito naman sa motor. Okay, gamitin ulit natin yung ating formula. So, eto. So, ikakalculate naman natin yung voltage drop natin sa motor. Dito. Okay? Hanggang dito. Yan. So, ang formula natin, ganun din. So, ipasok natin yung mga value. So, eto, kinuha ko na. So, ang wire natin dito ay 5.5. So, mas malit na ito kaysa sa feeder. So, 5.5 DHHN copper, pero mas malayo ito, 30.5 meters. Tapos, same sila ng REC conduit. So, kapag kinuha natin yung mga given values na yan, yung K natin, wait lang, ito. So, yung K natin, dahil 3-phase pa rin tayo, 1.732. Yung distance, 30.5. Tapos yung 20, ito yung load natin, okay? 20 amperes. Ito yung I. Ito po yun. 20. Okay? Yan o. Yan yung line current. Tapos square root ng resistance plus reactance. So, paso lang uli natin. So, sa 5.5, narito na, nilagay ko na. Ito. Okay, so balikan natin kung saan natin nakuha yung ating resistance tsaka reactance. Tulad kanina nang kinuha natin yung data nung 250 mm square. So, ngayon, nahanapin naman natin yung sa 5.5. Okay? So, balik ulit tayo dito sa size ng conductor. Hanapin natin yung 5.5. Ito. Tapos sa reactance, dahil steel conduit tayo, ito lang. Okay? Yan. Sa resistance naman, steel conduit pa rin. So, ito. So, ito mga value na to, ang kukunin natin. Ayan, para sa reactance tsaka
resistance ng 5.5 na wire. So ito yung ohms to neutral per 305 meters. So dyan natin nakuha yung resistance saka reactance value. Okay, so tutuloy na natin ating itong calculation dahil nakuha na natin yung ating mga value ng resistance at reactance. So ang gagawin natin, total na natin. Okay, kasi kapag kinalculator natin to, isahan lang to, so hindi na natin papahabaan yung solution kasi yun din naman yung lalabas sa ating calculators. So yung K natin 1.732, yung D natin yung distance 30.5, yung I natin 20 ampere, tapos square root ng resistance square plus reactance square divided by 305. So ang lalabas dyan ay 4.163 volts. Ito na yung ating voltage drop sa motor terminal dito. Okay, so mula dito papunta dito, ang ating voltage drop dito ay 4.163 volts. Ito. Okay, so yan yung ating voltage drop. So ito lang yung formula natin. So para malaman natin yung percent voltage drop at motor terminal, so ang kinakalculate na natin dito yung mismong percent na. Sasama-samahin na natin. Kinakalculate natin mula dito sa transformer papuntang distribution panel hanggang dito sa motor load. So ito yung formula natin. Okay, para makuha yung percent voltage drop. Ito. So ito yung wait lang, yung VD plus VD, ito yung voltage drop natin sa panel board plus voltage drop natin sa motor. Divide 230 times 100, so para mag percent. So ipasok natin ito. So voltage drop sa panel board ito, plus voltage drop sa motor ito, divided by 230 times 100. So ang lalabas dyan is ito. Okay, 2.43%. Yan yung percent voltage drop at motor terminal. So ibig sabihin, pasok tayo dun sa requirements. Okay, na 5% lang dapat ang voltage drop mula dito sa source papuntang motor. Papuntang motor dapat 5% lang ang ating maximum. Okay, so pasok tayo kasi nakuha natin 2.43% lang ang ating voltage drop. So hindi na natin kinakailangan mag-increase ng size ng kable pa sa panel board papuntang motor kasi mababa yung nakuha nating percent. Okay, ngayon nakalculate na natin yung ating voltage drop. Dahil lang total na voltage drop natin dito sa part na to, yung feeder tsaka branch circuit ay 2.43 lang,
2.43 lang percent. Sensya na, wala tayong mouse ha. Ayan. So pasok tayo kasi ang maximum ay equal sa 5% or less than. So mula sa source hanggang sa farthest load natin, meet natin yung requirements. Okay? Dahil ang nakalculate natin is 2.43, pasok na pasok yung ating kable. So nakalculate na natin yung ating voltage drop sa system. Okay, so napaka-importante nito sa ating mga electricians na malaman natin to. Dapat marunong tayo mag-calculate o mag-compute ng isang voltage drop ng electrical. So yung pinakita ko kanina, nakabase yun sa Philippine Electrical Code. Nilipat ko lang ito dito sa ating presentation ngayon para magkaroon tayo ng idea pagdating sa voltage drop analysis. Tandaan natin na sa requirements ng application ng building permit, lalo na sa electrical and documents, andito yung voltage drop. Okay? So kasama siya sa design analysis. So kaya naman importante na marunong tayo mag-calculate ng voltage drop. So maraming method pa kung paano gawin yung calculation ng voltage drop kasi maraming formula. So dito hindi na natin pag-uusapan yung iba. Dahil electricians lang tayo, hindi na natin papahabain pa yung ating calculation. So, importanteng malaman natin yung formula na galing sa PEC bago natin matutunan yung ibang formula pa, lalo na yung IEEE formula. Okay, so hanggang dito na lang mga masters. Hanggang sa susunod uli. Kung meron tayong hindi naintindihan, i-comment na lang natin. Thank you.